Yung naging jowa ko po, yung kuya nun, nakikita ko po. Kasi nagpaparamdam po sa akin eh. Tapos parang kinakausap ako. Tapos sabi ko, tigilan mo na ako. Tapos hanggang ngayon po, hindi pa rin niya po ako tinitigilan. Kahit sa dati pong school po, sinusundan niya ako. Nasaan ba siya ngayon? Wala na po. Patay na. Apo. Ay, ganun. Mabalik ako dun sa ano. Kailan yung huli mong parang may kausap ka dyan? Kagabi po. Kagabi lang. Lagi po sila nandyan. Kahit umaga po. Kaya sabi po nila mama, parang may kausap ka dyan. Sabi ko, meron nga po. La! Sino kinakausap po ng apo niyo rito? Kapatid nung ex mo, si Lola. Yung lolo ko po. Lolo. Tapos yung asawa po nung lola ko sa tatay. Tapos yung kapatid po nila papa. Tapos yung iba po pa namin magkaanak. Ibig sabihin mga 6, 7? Marami po. Siguro nasa mga 30. Nasa 30? Bumababa po yung kaluluwa nila dito para lang po kausapin ako. Binigyan mo ng pagkakataon ng papa mo? Sana magbago na siya. Huwag niya talaga gawin sa parang kinakapatid ko na po. Tapos huwag na siya panay-inom, huwag na siya magbisyo. Kasi may sakit na rin po kasi si Papa. Sa kakabisyo niya po, yun po, nagkasakit po siya. Unang-una ko pong sinabi sa kanya, bago kami magwalay, huwag na po siya magbisyo. Kasi po, katulad po niyan, binura niya po yung messenger niya, kaya hindi po ako makatawag sa kanya nun. Sinabi po sa akin nung kinakasama niya na binura yung account, tas sinusoli sa amin. Sabi ko, Data, ba't mo isusoli sa amin? Eh, wala, nandyan na siya sa'yo, ayaw na rin ni mama. Tapos sabi niya, bumabalik sa bisyo niya. Sabi ko, pag sabihan mo na lang, siguro naman magbabago na yan. Sana tigilan niya na yung pagbibisyo. Kasi pati po ako, nahawa na po eh. Nagkabisyo na rin po kasi ako. Okay. Pero po yung bisyo ko po, tinitigil ko na po. Gaya ng alak? Vape. Tsaka pag-inom. Yan lang. Nangyari yan lahat dahil doon sa problema mo, di ba? Opo. Nung nandun po ako sa area B. Siguro dito ko. Ay, sige ako. Ang kasama ko po noon is yung mga tita ko po. Tapos yung kaibigan nung tita ko. Tuwing nagiinuman po kami, tinatawag po nila ako kasi nga po, para raw makaano raw po ko sa kanila, banding po. Baka raw po, Kaya nung gaya po nung umalis kami, nung Lunes ng gabi, tas Linggo po ng gabi nag-inuman po sila. Tinawag po ako nung kaibigan nila tita, tsaka sila tita po. Na lang po ko. Kasi nga po, last ko na rin po nun. Tas inano po nila ako na uminom. Uminom naman po ako, pero konti lang po. Kasi ayoko po na nalalasing ako. Kasi pag nalalasing po kasi ako, nagsusuka ako. Lahat ng kinain ko po, sinusuka ko. Inuulit ko, naintindihan ko, kaya gusto mong makalimot dahil nga doon sa nangyari. Alam ko, sobrang sakit nun. Ang problema, pag ginagawa mo kasi yun, ang napapahamak ang sarili mo. Opo. Hindi mo na mababalik yun pagka nagkaroon ng problema sa katawan mo dahil sa bisyo. Sigarilyo, alak, masama yan. Pwedeng masira yung katawan mo dyan. Naintindihan ko naman kaya mo yun nagagawa. Pero lagi mong iisipin, tama ba to? Makakabuti ba to sa akin? Basta lagi mo nalang kausapin si God.
No. Pagka medyo naguguluhan ka na. Minsan po may kausap po ako na hindi ko po nakikita. Kay ano lang po, yung naging jowa ko po, yung kuya nun, nakikita ko po. Kasi nagpaparamdam po sa akin eh. Tapos parang kinakausap ako, tapos sabi ko, tigilan muna ako. Tapos hanggang ngayon po, hindi pa rin niya po ako tinitigilan. Kahit sa dati pong school po, sinusundan niya ako. Nasaan ba siya ngayon? Wala na po. Patay na. Opo. Ay, ganun? So, feeling mo, nandyan siya? Opo. Paano? Siya lagi ko pong kausap nun. Feeling mo, nandyan talaga siya? Opo. Nagpaparamdam po sa akin. Kahit po yung lola-lolahan ko po na kapatid po nung asawa ngayon po ng lolo ko. Nagpaparamdam po sa akin. Lahat po na magkaanak ko nagpaparamdam po sa akin. Sa tingin mo, bakit kaya ganun? Hindi ko rin po alam. Siguro po gusto nila akong makita ulit. Tapos, yung naging lolo ko po sa RH, naging maganda po yung tungo ko sa kanya, pero siya po hindi naging maganda yung tungo niya sa akin. Laking galit po niya sa akin. Gaya ng ano? Tuwing naglalaro po kami ng mga kaibigan ko sa tapat ng bahay po namin sa Area H. Tuwing tanghali po kasi sila nakakalabas lang. Tapos kami naman po, hindi naman po kami masyadong ingay. Lumabas po siya. Parang nagalit po sa akin. Wala po nun yung lola ko that time. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo iuntog ko yung ulo mo sa pader. Tapos sabi ko, untog mo, ano bang ginawa ko sa'yo? Ba't ganyan yung ano mo sa akin? Wala po talaga akong kasama nun. Ako lang po talaga. Nakalak pa po yung pintuan namin. Kaya po yun, nag-ano na lang po ako. Umiyak na lang po ako nun sa pinsan ko. Doon po sa kabilang bahay. Umiyak na lang po pati sa lola ko. Sabi ng mga mag-anak ko po doon, hayaan ko na lang raw kasi nga ganun raw po yung ugali niya. Ano yung sa tingin mong problema? Kung bakit ganun siya sa'yo? Hindi ko rin po alam. Hindi mo alam. Mabalik ako dun sa ano. Kailan yung huli mong parang may kausap ka dyan? Kagabi po. Kagabi? Kagabi lang? Lagi po sila nandyan. Kahit umaga po. Kaya sabi po nila mama, parang may kausap ka dyan. Sabi ko, meron nga po. La! Sino kinakausap po ng apo niyo rito? Sa cellphone. Ay, hindi din pala. Sabi ko hindi dapat. Siguro ka ako yan, nagpapakita sa kanya kasi hindi niya dinadalaw, hindi siya nagtitirik ng kandila. Yun lang naman ang hiling noon ng mga ganyan. Nadalawin sa puntod nila, tapos magtirik ng kandila, tapos sabihin na, tigilan na siya. Ganun lang yun. Di ko nga madalaw man, di ko nga alam eh. Kaya lang, sabi ko, kung hindi niyo ako tigilan, paano ng buhay ko? Ako na lang nag-iisa. Sabi ko, ngayon, huling punta ko na ito, tigilan ninyo ako. Kasi gusto ko nang mamuhay ng matiwasay. Ay ko ako may nanggugulo. Ate, dito, upo ka na lang, talikod ka na lang. Ay, ang papa ko kako namatay. Ilan taon, hindi man nagpaparamdam sa akin po yun. Kahit mama ko, wala. Ang ano ko lang, tita ko na inalagaan ko sa tondo noon. Na nagpapakita sa akin, nagsasalita sa akin sa panaginip ko. Ni ang bahay ko ni, puntahan mo, linisan mo. Gagawin. Ay, paano man ako, sir, pupunta sa tondo? Ay, may mga nakatira doon, puro sa laula din, sir. Medyo nalo lang ako doon. Naniniwala po kayo doon? Ako, talaga nang ano may ko. kausap siya? Oo. Kaya sabi ko, kahit dito sa bayan, ikaw, huwag hindi ka lagi ng kandila dyan. Sasabihin mo, tuloy ako. May nag-ano na ako sa iyo ng kandila, baka pwede ka mo, iwasan mo na ako. Tigilan mo na ako. Para ano naman ka mo ako, dati iwasan yung sarili ko. Mag-aaral pa po ka mo ako, huwag. Kwento mo nga pa, paano ka kinakausap? Minsan po, describe mo lang. Minsan po sumasapi sa akin, minsan po katabi ko, matulog, kausap ko.
Pero kahit po may kausap po ako nun sa cellphone, parang kinakausap niya po ako. Sige, paliwanag mo sa akin. Nung pumunta po kasi dito yung naging ex ko po, nagparamdam po sa akin agad yung kuya niya. Tapos po, tuloy-tuloy, simula pong umalis na dito yung naging ex ko. Tuloy-tuloy po siya paramdam sa akin kahit wala na dito. Kinakamusta po ako lagi. Tapos kinakamusta niya yung kapatid niya sa akin. Sabi ko, hindi ko alam kung okay ba siya or hindi. Dalawin mo na lang sa kanya kasi nagpaparamdam rin po sa kanya. Sabi ko, dalawin mo na lang kasi ako malayo ako sa kanya. Hindi ko maano kung okay lang ba siya or hindi. Tapos yun po, abang tumatagal po, nag-uusap na po kami. Minsan po natatakot po ako sa kanya, pero hindi na po. Simula po po siya, hindi na po ako natakot. Kailan nagsimulang nagpaparamdam siya at kinakausap ka niya? Nung pumunta po dito yung naging jowa ko po. Kailan yun? February 4? Matagal na pala. Opo. Gaano kadalas pala pagka yung nagpaparamdam sa'yo? Ano po? 2 araw po. Tapos, minsan po, araw-araw po. Minsan araw-araw. Tapos minsan po, 3 beses po siya nag-ano dito eh. Sa isang linggo po, araw-araw po. Tapos sa isang linggo naman po, 2 beses sa isang linggo. Tapos nung isang linggo rin po na hindi rin po siya dumalaw sa akin. Sabi ko, sabi ko, tigilan mo na lang ako. Parang awa mo na kasi mag-aaral pa ako. Tapos, nagpakita po sa akin bigla yung lola ko po. Lola-lolaan ko po na hindi ko po nadalaw dahil busy rin po kasi ako. Nag-work rin po kasi ako noon. Saan? Sa fishbowlan po, kasama po na mama ko. Okay. Kailan yung muling yung kinausap ka? Kagabi po. Anong sabi sa'yo? Pwedeng kwento mo sa amin ano yung napag-usapan? Saglit lang naman po kami nag-usap. Kinamustahan niya po ako, sabi ko, okay lang naman. Tapos sabi niya, ayun pa rin, sabi niya, sana hindi na lang, sa akin niya po kasi sinasabi na, sana hindi na lang ako nawala kasi para kasama pa raw niya yung kapatid niya. Hindi niya po sinabi sa kapatid niya na may sakit po siya sa puso nun. Tapos nung pumunta po dito nung March 4, yung naging ex ko po, nagkwento rin po sa akin. Tapos umiiyak. Ako rin po, nagkwento rin po ako sa kanya kasi damayan lang po kami. Yun. Parehas lang pala same lang pala sila na hindi nagpaalam sa amin. Kasi ang ko talaga is kahit magparamdam sa akin yung dati ko pa magkaanak kahit di ko pa nakita. Okay lang. Tanggap ko na magparamdam sila sa akin kasi mahalaga rin naman sila sa akin bilang kamag-anak nila. Pero po yung umaano po sa akin na lalaki na hindi ko po magkaanak. Tas, ibig sabihin hindi lang isa yung kumakausap? Marami po. Marami. Yung iba po puro magkaanak ko, yung iba po yung mga nag-ano po dyan sa bahay na yan. Kapatid ng ex mo, si Lola. Yung lolo ko po. Lolo. Tapos yung asawa po nung lola ko sa tatay. Tapos yung kapatid po nila papa. Tapos yung iba po pa namin magkaanak. Ibig sabihin mga 6, 7? Marami pa po. Siguro nasa mga 30. Sa 30? Bumababa po yung kaluluwa nila dito para lang po kausapin ako. Paano mo nasabing bumababa yung kaluluwa? Ano bang nakikita mo sa bahay na to? Diyan po talaga sa bahay na yan, may tao po talaga.
Simulang ginawa nito nila mama yung bahay na to. May naramdaman po agad ako yung na may parang katabi ako. Tapos, dati pa naman po nakakita na ako. Simula po dun sa kabilang bahay. Yung namatay po dun na magkaanak rin nila papa, pero di ko po kilala. Pwede nga, no? Itulong mo sa amin saan bumababa yung mga kaluluwa. Okay lang? Dun po sa kusina. Doon po sila bumababa, tas umaano po sila dito. Tuwing gabi po, kaya po, minsan po, madaling araw na po natutulog. Nagpupuyat po ako kasi po, sila lang rin naman po kausap ko. Tulad po kagabi, 3:30 ng madaling araw na po ako natulog kasi po, kausap ko po sila. Tapos, tas 7 po nagising ako. Tas, hindi ka naman po na ano yun, na okay lang na sermonan ako ni mama kasi naano ko rin naman po sa sarili ko na mali po ako, na nagpupuyat po ako. Ang inaano po nila ni mama, yung mga ka-video call ko po. Ang hindi po alam ni mama, kaya po ako nakapagpuyat kagabi kasi kausap ko po yung lola ko. Tas yung iba ko pong magkaanak. Pagka ba ganun, hindi ka nakakaramdam ng takot? Hindi po. Nasanay na po ako. Kasi dun po sa kabilang bahay namin, may 3 po na nagpaparamdam rin po sa akin. Matanda, tas 2 bata. Doon po mismo sa kwarto nung pinsan ko. Simula po nung nagparamdam yun sa akin is, nung una po natakot po ako, pero nung habang tumatagal po, hindi na po ako natakot. Hindi po ba yung third eye ang tawag doon? Third eye. Kaya nga, sabi ko nga po, sir, ako wala akong third eye. Pero may nakikita ako. Pero kaya lang, sabi ko, pinapaalis ko sila dito sa bahay. Nung unang salta ko dito, nung ginagawa namin, lililinis namin, meron talaga. Pero sabi ko, baka pwede. Lumipat na kayo ng tirahan kasi amin na to. Lilinisin ko na papagawa ko. Ano na namin. Kinausap niyo po sila? Opo. Kinakausap ko na yun. Tapos, maghanap na kayo ng malipatan. Marami naman kako dito na yung bahay na walang tao. Okay. Yung bahay na yun, walang tao. Yung bahay ng ilang taon na walang, ito mag-anak ng walang mga tao. O doon na lang kako kayo. Nung unang kong punta dito, di sa lugar na to, may tao po nakatira dito. Tapos, yung sunod po na, nalaman ko po sa lola ko na, dito po sa kabila, na may tirahan nga raw po dito na na wala ng tao na binebenta na po. Simula po nun, pumayag po yung mama ko. Sa ibang bansa pa po si mama nun eh. Nagpapahanap rin po siya na malilipatan namin. Kasi po, para hindi na po kami maupahan. Kailan yung una? At ano yung parang sinabi sa'yo? Nung 2022 pa po. 2022 yung may unang kumausap sa'yo? Opo, hindi ko po kilala kung sino eh. Ano sabi sa'yo? Tapos sabi niya, ba't kayo nandito sa bahay na to? Maraming pumupunta na addict dito. Ba't dito kayo tumira? Sabi ko, hindi ko alam, basta etong bahay na to binili na ng nanay ko. Tapos sabi niya, lumayas kayo dito. Kung hindi, aanin nga raw niya po ito, parang sisirain. Iaano niya. Sabi ko, paano man masira? Anino ko na lang. Tapos po yung may naramdaman po akong itim na itim na kaluluwa. Na hindi ko po maintindihan kung sino ba siya, kung magkano ko po siya. Hindi po ako makatulog nun kasi iniisip ko kung sino ba siya, kung bakit siya nandito sa bahay na to. Sabi ko, pwede bang umalis ka na lang dito? Kasi sa amin na to, nabili na to sa amin.
Pero pwede ka naman pumunta dito kung gusto mo akong makausap. Tapos, sunod-sunod po nagparamdam po sa akin yung mga nakatira po dito na dito rin po namatay. Tapos, nung unang punta ko po dito sa CR, may kamay po na nakabakat. Sabi ko, nagtataka nga po ako nun bakit may kamay nakabakat dito. Hindi naman po kami nagbabakat nun. Tapos, doon na po ako alinglangan po. Tapos, nung umuwi po kami sa area Binon, nilagnat po ako bigla. Sakto po, wala pa naman po doon yung tita ko na naghihilot. Pinahilot po ako sa lola-lolahan ko, doon sa area B. Tapos sabi, may nagbati raw po sa akin na di ko kilala, di ko magkaano. Tapos itim na anino raw. Sabi ko, kilala ko na yan kung sinong itim na anino na yan. Sabi ko, yung nakatira yun dun sa bahay na bago naming nilipatan. Tapos sabi, nagsimba po ako nun. Tapos sabi ko, sana hindi na lang nagparamdam yung anino na yun kasi natakot ako sa kanya kasi baka mamaya sumapi siya sa katawan ko. Tapos hindi na po ako makabalik sa katawan ko. Ayun po nasa isip ko that time. Tapos nung grade 3 po ako, may nagpakita rin po sa akin. Wait lang, mabalik muna ako dun sa puting itim na anino. Doon ka nakaramdam ng takot? Opo. Bakit doon ka nakaramdam ng takot? Kasi po, may hawak po siyang kutsilyo. May hawak na kutsilyo? Opo. Tapos, pagkatapos po ng anino, yung lolo-lolohan ko naman po sa tatay ko, nagparamdam po sa akin. Sabi, sumunod ka na sa akin, apo, kasi hindi mo na kaya talaga. Sabi ko, ba't naman ako susunod sa'yo? Wala naman ako nagawang kasalanan para sumunod sa mo. Tapos nun, nagparamdam po ulit sa akin yung anino. Pagkatapos ko kausapin yung lolo-lolohan ko. Tapos sabi, mas mabuti pa na mawala kayo dito sa bahay na to. Kung hindi, pwede ko tong sunugin. Sabi ko, nagtaka rin ako. Anino ka lang, paano mo masusunog yung bahay na to? Tapos dito po, may white lady po dito sa puno na inaakitan ko po. Kaya po tuwing umakit ako, sabi ni mama na wag raw po ako maingay kasi. Pero nakita nung bakasyon po dito po kasi kami nagbakasyon nun. Umuwi po kami. Galing po kasi kami nun sa Caloocan. Umuwi po kami dito 3. Ate ko po, ako, tas yung kapatid ko po. Umuwi po ako dito. Tas tuwing po, 10:00 na po kami nakakauwi kasi may pinupuntahan po kami lagi. Tas wala pa po kami kasama dito. Tuwing kami lang po matulog na 3, naghahawak po kami ng kutsilyo, itak, pamalo. Kasi nung po nun, may magnanakaw po. Natakot po kami 3 nun. Tapos nagparamdam po ulit sa akin yung itim na anino. Sabi ko, kailan mo ba ako titigilan sa buong buhay ko? Sabi niya, hindi na kita titigilan kasi ikaw na ang nakakaano sa akin. Paano? Sabi ko, paano Sabi niya, nakaka-control ka na sa akin. Sabi ko, paano? Kasi hindi naman ikaw sumanib sa katawan ko. Tapos sabi niya, basta hindi mo na yun alam kasi ako na nakakaalam nun. Sabi ko sa sarili ko, baka may control to sa buhay ko. Baka may alam to or something. Tapos sabi ko, huwag mo na akong guluhin, please lang. Wala naman akong nagawang kasalanan sa'yo kung bakit ako pa yung ginugulo mo. Sabi niya, mas trip ko kasi mga katulad mong pagtripan na magpakita. Sabi ko, please tigilan mo na ako, parang awa mo na. Tapos nung time na yun, tinigilan po ako niya 1 buwan. Tapos ngayon po magdadalang buwan na po na tinitigilan niya po ako. Okay. Pagkakaalala mo, ilang beses nagpakita sa yung itim?
5 buwan na rin po eh. Okay. Pwedeng maano mo sa amin? Minsan ba nasan ka lagi pagka may bigla na lang magpapakita sa'yo at may kakausap sa'yo? Dito po. Nandito ka? Opo. Tapos minsan po dito. Dito? Tapos minsan, nagugulat na lang po ko. Katabi ko siya, nakatitig po siya sa akin. Habang may kausap ako. Sabi ko, bumalik ka na naman. Di ba sabi ko, tigilan mo na ako. Bumalik ka na naman sa bahay na to. Sabi niya, hindi ko na pwedeng tigilan yung unang tao na pinakitaan ko na nagpakita ako. Sabi ko, bakit? Tapos nag-ano siya sa akin na